So yan po mga boss ang Suzuki Multicab, 12 valve na to mga boss. Tapos ang gawin po natin sa video nito mga boss ay magpapalit po tayo ng clutch lining. Sundan nyo lang ang video nito mga boss para mayroon kayong idea kung magpalit kayo ng clutch lining sa Suzuki Multicab katulad nito mga boss, okay? Sa pagpalit po ng clutch lining mga boss, kailangan po natin ma-pull out po itong transmission mga boss, ito sa Multicab mga boss. At para po walang sagabal sa pagtanggal po natin sa transmission mga boss, unahin natin to pagtanggal itong cable po sa kanyang cambio mga boss. Okay, itong dalawang cable mga boss. Tapos itong starter, tanggalin po natin to mga boss. At saka itong sa ilalim mga boss, tanggalin po natin, unahin po natin pagtanggal itong propeller patungo po sa kanyang dual mga boss. At pati itong isang propeller mga boss sa patungo po sa kanyang pang-atras na differential mga boss, tanggalin po natin to. At next mga boss, dito po sa cross member sa kanyang transmission may problema po mga boss dahil hindi po natin matanggal. O tingnan nyo mga boss, pinulweld po nila itong cross member. Dapat ito mga boss, hindi po ito pinulweld, bolted po ito. Pero wala na tayong magawa mga boss dahil pinulweld nila. So ang gawin lang natin mga boss, tanggalin natin ang kanyang transmission support mga boss na nakakabit sa kanyang cross member para mahugot po natin ang kanyang transmission, okay? At ngayon umpisahan natin mga boss, unahin natin tanggalin itong dalawang propeller mga boss, itong sa propeller pang atras at saka yung pang dual mga boss, okay? Okay, at pati itong starter motor mga boss, natanggal po natin. Tapos itong transmission mga boss, nilagyan po natin ng tali dahil nag-iisa lang po tayo nag-ayos mga boss. So ang purpose po sa tali natin ginawa mga boss para suporta po na para hindi po tayo mahirapan sa pagtanggal. So sa pag-disconnect po sa ating transmission mga boss, okay? At ngayon mga boss, natanggal natin ang lahat nagkabit sa kanya pong transmission, pati itong cable at itong propeller mga boss, natanggal na po natin. Dahil po hindi po natin matanggal itong cross member mga boss dahil pinulil po nila. So ito na lang transmission support ang ating tinanggal mga boss, okay? At ngayon mga boss, natanggal natin ang lahat mga bolt na nagkabit po sa kanyang transmission. At ngayon hugutin natin to itong transmission mga boss, okay? So tingnan nyo mga boss, yan po ang purpose ng ating tali mga boss para suporta. At ngayon mga boss, na disconnect na po natin ang kanyang transmission at kitang-kita na po natin ang kanyang flywheel mga boss. Okay, next mga boss, tanggalin natin itong 8mm na bolt mga boss, 6 to na bolt mga boss para matanggal natin itong clutch pressure. So nasa loob po ang kaniyang clutch lining mga boss, okay? At ngayon tanggalin natin ito mga boss. So ito na mga boss, natanggal natin ang kanyang clutch pressure. Okay, dalhin mo natin ito sa labas mga boss. So ito na boss ang kanyang clutch pressure. Tapos ito po ang lining mga boss. Okay, at ngayon pupukin lang natin ito kunti mga boss. So ito na po mga boss ang kanyang clutch lining. Ito lang po ating papalitan ngayon mga boss. Ito slide na ito mga boss, medyo manipis na, halos na po umabot na po sa kanyang rivets mga boss. Okay? At itong clutch pressure, ibalik lang natin ito mga boss, tapos lihain lang natin ito mga boss, okay? At pati itong clutch release bearing niya mga boss dito sa bill housing. Okay, tingnan natin ito mga boss. So palitan natin ito mga boss dahil may reklamo po ang driver nito mga boss na maingay daw ito mga boss kapag inapakan mo yung clutch mga boss, clutch pedal, okay? Okay, at ito mga boss, palitan natin to. So ito na dalawang pisa mga boss, ito lang po ating papalitan. So ito na po ang bagong clutch lining mga boss, okay? Ito po mga boss, ito po ang ipalit natin. At ang kanyang release bearing mga boss, bago na rin mga boss. At ngayon umpisa natin sa pag-assemble mga boss. At ngayon umpisa natin sa pag-assemble mga boss. Yan po inyong dapat tandaan mga boss. Itong pabor ito, tingnan nyo mga boss. Yan po ang pabor sa kanyang bill housing o transmission mga boss. Itong plain mga boss, tingnan nyo. Tingnan nyo, plain. Yan po ang pabor doon po sa kanyang flywheel, okay? At yan lang po inyong dapat tandaan mga boss, okay? At next mga boss, sa pagkabit nito mga boss, para makuha nyo yung sintro kung wala kayong guide. At ito lang po ang aking technique mga boss. Tingnan nyo mga boss, itong round po ng ating clutch lining, magkasing tulad po sa round po ng kaniyang clutch pressure plate. Isintro lang nyo ito mga boss, itong round ng kaniyang lining at saka yung clutch pressure plate. At para hindi po kayo mahirapan sa pagsalpak nating transmission mga boss, okay?
So, ginamitan po natin ng flashlight mga boss para makita natin ang sentro ng kaniyang round sa kaniyang lining at saka pressure plate mga boss. Okay? Okay, nakasentro na po mga boss at ngayon higpitan mo natin ito mga boss. Okay, natapos natin nakabit mga boss. Next mga boss, ito na pong clutch release. At pati ito sa kanyang clutch release bearing mga boss, nakabit natin. Huwag nyo kalimutan maglagay ng grasa mga boss, okay? At ngayon mga boss, ibalik natin ito mga boss. Nakabit natin ang kanyang clutch lining, pati itong bagong release bearing mga boss. Kung paano nyo tinanggal kanina itong transmission, the same pa rin mga boss kung ano yung tinanggal, yan pa rin yung ibalik sa pag-assemble mga boss, okay? At ngayon, isalpak natin itong transmission mga boss. Okay, at ngayon mga boss, na isalpak natin ang kaniyang transmission mga boss. Pasensya na po kayo mga boss na hindi ko naon yung camera natin dahil nag-iisa lang po tayo. At ngayon mga boss, nakabit na po natin ang lahat natin tinanggal sa nakabit sa transmission. Ito na po ang starter motor na panglas natin ikabit mga boss. At ngayon, ikabit natin to mga boss. At yan lang po ating kabuang video mga boss at maraming salamat sa inyong panonood at God bless us all.